Hey teachers! So yan na nga po yung ating bagong supervisory plan for master teachers na align sa ating PMES 2025 to 2028. So kung makikita po ninyo, baka ang iba dyan is naninibago, ito po ay updated na at base sa DepEd Memorandum No. 89 Series of 2025. So meron tayo dyang mga konting pagbabago. Yung CRA ay andyan pa din. So, i-highlight natin dyan, yung nasa taas, yan po yung mga dapat nating tandaan. Yung CRA 1, yung Curriculum and Instruction, as is pa din po yan. Then, kung makikita po natin, meron tayo dyang mga nilagay na sample na content. Pwede nyo po itong gawing guide, but then, syempre, nakadepende din po sa kung anong gusto nyo gawin. Yung mga content is nasa sa inyo na po kung gagamitin nyo or not. So, yung highlighted po, yan po yung mga kailangan nyong tandaan. Okay. Then, yung second column, yung tinatawag nating enabling projects and activities, yan po yung ating magiging target base sa CRA. Then, yung success indicators, what will be the output or result. Then, kailangan din po yung MOVs. Yung time frame, kailan gagawin. Then, yung name of teachers, blank lang po yan kasi kayo na lang po maglalagay. Then, the title of professional development activity. Then, the number of hours. So, medyo self-explanatory na po yan and kayo na po ang mag-decide kung ano po ang inyong ilalagay. Yung atin pong mga activities is depende din po kung ano yung inyong gustong gawin or align dyan sa inyong objective. So, tayo po, nakalagay tayo dyan sa CRA number 1, Curriculum and Instruction. Okay, so dito naman po sa ating assigned reliever, so usually tayo po dyan, or if ever, if involved yung ating principal, siya po yung ating ilalagay. Then, number of overload hours. So, depende po ito sa inyong, dito sa ating plan. So, kailangan po talaga ito ay approve ng ating principal. So, next po, kung makikita nyo dyan, another activity natin. So, i-highlight ko na lang po siya. And please, pakibasa na lang po kung ano yung mga corresponding sample contents. So, ito po pala, dear teachers, ay guide lamang po. And it's up to you kung ano yung inyong pwedeng gawin din. Next, sa ating CRA number 2, yung learner support and assessment. So, kung makikita nyo po dyan, yung objective natin as highlighted. At kung ano yung iba pang mga kasama dyan, align sa needed information or data. Then, CRA number 3, professional growth and development. So, how are we going to support our mentees, ating mga teachers na under natin? Paano natin sila tutulungan? So, naglagay po tayo dyan ng mga activities, teachers involved. Then, CRA number 4, school leadership and learning environment. So, how are we going to lead the school and our stakeholders? So, ito yan, makikita po natin yan sa CRA number 5, community linkages and research innovation. So, yan po yung corresponding activities and kung ano yung mga gagawin natin, especially yung when it comes to giving technical support or technical assistance sa ating mga teachers who will be conducting or who will conduct research. So, yan po yung ating sample content. So, pakibasa na lang po or i-pause na lang po yung video. So, this one is not perfect and if you have suggestions, pakilagay na lang po sa comment.